Hello, 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 hello. Kumusta, kumusta, kumusta? May naglalagay ka lang. Gusto lang nakakampiya. Here we go again, boy. Amerika dito sa Pilipinas. Ngayon nga, kung adunay na idugmo tungod sa tumang kakapil kaluya, ang imong mga pulong may makadasig sa mundo. Mga kasampak, kung saan mo kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayo lahat. Please po. So now, time check. It is now 1:48 in the morning, 20th of November. Wednesday, 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampek, ano bang pwedeng tayong pag-uusapan ngayon? But anyway, mulit-mulit tayo inanyayan kung magsampek man ang tumatik ng channel. So, ang mga kasampek, alam naman natin yung mga nangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Itong mga kalaban ni Tatay Digong, ng mga Dutertes, double time, triple time, quadruple time, yung kanilang mga ginagawang kalokohan para lang mapindaw nitong mga Duterte. Kaya ginagawa nila lahat. Nakakapagod, nakakasakit sa damdamin, medyo at yung wala talaga silang ginagawang tama. Nakakapagod, hindi nga kanina kahit ngayon as of this moment, nag-ano pa sila dyan sa Senate hearing about dyan sa good governance. Pero ang lahat ng mga ito yung mga tirada nila or lahat patungo sa mga Duterte o nakapokus lang talaga sa mga Duterte. Katulad ng kanina pinanood ko si Congressman Adjong, yung niya about yung mga receipt, gano'n, yung mga pero ang problema lang yung mga ganyan, ba't yung mga Duterte lang about sa kuwa, about nila, ba't sila mga Inday Sara lang, ang daming mga gano'n na may mga problema din at naman pinahintulutan ng taga-kuwa na ganun yung ganun lang klase nila na audit. Nakakaano kung baga lagi yung pinatamaan nitong mga Duterte na lagi yung pinakusahan, kayo nga mismo hindi nga namin alam, kami mga taxpayers, kung anong pinagagawa nyo ng mga expenses nyo, mas malaki pa yung mga ginagastos nyo. At saka unahin nyo muna yung mga amo nyo, sila Saldico, sila si Tambaloslos. Sana yung mga flood control projects, marami tayong mga dyan. Akala nyo siguro yung mga pinagagawa nyo, lagi yung lagi kayo publicity, ganun. Akala nyo siguro minamaliit nyo yung mga Pilipino. Mas lalong ginagalit nyo ang mga Pilipino kasi hindi bubo ang mga Pilipino. Yan yung totoo. Grabe yung panggigipit nila nakakapagod na minsan kaya mga ilang araw sabi ko hindi ako mag vlogs nakakapagod panoorin mga loko-loko mga kwakkom, sabi ni Congressman Rodante, from quadcom to tuwadcom, ngayon na kwakkom na kasi nangalingan yung mga pinagagawa nyo dyan tapos yung about the drug war na Tatay Digong na wala naman tayong pakialam dyan, sa totoo lang. Kayo, nakatira kayo sa mga kondominyo, nakatira kayo, may sasakyan kayo, mga naka-bulletproof. Wala kayong pakialam, kung baga hindi kayo yung, talaga on the ground na katulad ng mga mahihirap na nakatira doon sa mga squatters, nakatira sa mga grabing, katulad ng mga urbanized na mga grabing kadami yung tao, ganun. Tapos may mga adik, kayo puro mga mayayaman yung mga kapitbahay nyo. Wala kang digwaridya pa kayo. Wala kung pag natutulog kayo, hindi kayo komportable talaga kayo. Samantalang itong mga mahihirap, halos hindi na makatulog kasi habang ang iba natutulog kasi nasa ibang bansa, ganun, iniisip yung mga pamilya nila na natutulog, baka aakitin ng mga magnanakaw, mamamatay tao, mga rapist, ganun, mga adik, ganun. Yun ang hirap. Tapos kayo, habang nagpapakasarap kayo, tingnan nyo yung mga mahirap na on the ground, on the spot talaga na yung nakakasalamuha, yung mga adik, ganun. Ngayon pati yung mga polis hindi, yung men in uniform, wala mo kayong pagpapahalaga sa mga yan kasi inuuna yung mga human rights ng mga mamamatay tao. Kung baga ngayon administrasyon na yun, wala na talagang puro kapakanan ng mga kriminal
Eh ngayon, bumabawi kayo kasi na-expose kayo ni Tatay Digong. Kasi habang ano kayo dyan, press con kayo ng press con, eh, mas ano kayo, na-expose kayo ni Tatay Digong. Eh, ngayon, so ano naman, para makabawi kayo, eh, yun ano nyo, oh, dapat matulungan ng mga pulis, mga ganun-ganun, yung mga paduano, itong mga akop, eh, kayong lahat, pag nandyan si Tatay Digong, ang babait-bait nyo. Eh, pero pag nung nakatalikod wala, si Tatay Digong, ang iingay-ingay nyo, tatapang-tapang. Wala, totoo lang, takot kayo kay Tatay Digong, yan yung totoo. Kasi walang ginagawang masama si Tatay Digong. Kayo lang talaga yung nagpapakasama. Kasi gusto nyo dungisan yung tao na sa kanyang termino, ginawa yung lahat para sa Pilipino, sa bayan ng Pilipino. Kung yan yung, kung bakit yan yung dahilan na yung satisfactory rating niya, yung approval, yung trust rating, hindi bumaba sa 80%. So, ngayon, mag-iba muna tayo doon, tayo sa ano, itong kay Ted Filon, about sa droga, talamak pa rin daw sa bilibid. Sabi ng Bureau of Correction Chief, Katapang. So, this one is was 1 day ago. So, pakinggan natin. Na ang sinasabing isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Grabe. Sa panahon ni Tatay Digong yan, nung itinalaga si Bantag na ano yan eh. At ngayon, Marcos ng mga administrasyon, anong nangyari? Bumalik sa dati. At sobra pa nga eh. Kasi kung makikita mo sa buong Pilipinas, daming problema. Daming makalokohan. So, wala. Magdududa ka sa administrasyon na ito na, ano ba kayo? Protector ba kayo ng droga? Eh, kasi, for the first time, ang presidente, may nagsabi na bangag. May nagpapakatotoo na na ebidensya siya. Katulad kay Mr. Pibinar na talaga niya, nakita talaga niya. At yung mga circle of friends. Kung baka mag-ano lang tayo na, ano ba? Itong admin na ito, ano ba ito? Mafia ba ito? O protector? O ano ba tayo? Narco state ba tayo? Karinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating happy dyan, at nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pagkaayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng MBP. Good morning, sir. Excuse me. Magandang umaga rin po, Manong Ted, at mga tagapakinig ninyo. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako po'y nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng illegal drugs ay ng drug trade ay sa loob ng Bilibid. Ano hong kwento dito, General? Oo nga po, kasi maalala nyo, Manong Ted, dati nagka-searching kami, yung pagkaduda kami doon sa nagdadala ng drug, nagkakabiti search kami. O parang full check-up, na ang nag-check-up naman, babae. That was last March ata o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, into muna natin yung searching. Kasi, wala talaga, no? Useless talaga ito sa Katapang. Dapat si Bantag talaga. Ngayon, hinahunting na nila si Bantag. Kung baga, walang matino itong administrasyon yun eh. Kahit ako napapagod na ako eh. Napapagod ako nitong takot na akong hindi naman sa takot kasi parang ayaw ko na rin, uuwi mo sa Pilipinas kasi sakit sa ulo eh. Sinasabi nila, violation of human rights. So sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na cavity search. Bibili lang kulang namin. Kasi ko talaga, Manong Ted, hindi kayo maniwala. Useless ka talaga, Katapang. Nilagay ka dyan. Wala kang ginagawang tama dyan. Ba't nandyan pa rin yan at bumabalik? One time nga po, nangyari sinesearch yung isang babae. Nahuli siya. Ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang-hearing aid. Kinikwento nga ng mga nag-search nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, magtataka ka talaga, ba't bumalik yan? Kaya ba nyo inalis si General Bantag dyan para makapagluto naman kayo ng shabu? Tanong lang. natin nahuli siya.
Ano po, hindi po yung pagpupuslit po ng drugs saka cellphone. Kung baga back to normal naman sa loob. Kaya, Yan yung bagong po Pilipinas yung talaga, bagoong Pilipinas. pero mayroon na pong equipment. Mag-resign ka na Katapang, wala ka, useless ka, wala silbi. General, ang aking pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito at ng pahayag ng Secretary Boying, Hindi ka talaga nagtatrabaho ng tama diyan Katapang. Useless. Parehas lang kayo ni Boying. Parehas lang kayo ng amo niyo si Abalos. Mga Marcos, mga Tambalos, wala. Grabe Nakakasakit ng puso. ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng Bilibid pero sa labas ng operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung, alam niyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Kung kaya na magpapasalamat tayo na may mga katulad ni Ted Filon na mag-i-expose ganitong mga balita, nagpalabas ng ganitong balita. Kasi ilan na lang sa mga mainstream media yung nagbabalita ng tama. Ito si Ted Filon, itong Isiminay. Yung iba wala, basura. Wala. Dalawa po yung nangyayari, yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na Relax lang si General Kasi alam mo naman, Parang wala lang 70 to 75% yung nakukulong dyan, drug-related. Pag tinanong mo, bakit ka ba pumatay ng tao? Sir, tumama ang paningin ko sa kanya, nakadrugs ako, pinatay ko siya. So, ibig sabihin dyan, tama si Tatay Digong. Dapat yung kasi terrorisyo, yung mga yan pang-ihawin na yan Tama talaga si Tatay Digong. Wala. Tapos marami din mga pulis na namatay sa operation. Pero galit na galit yung walang pakialam yung mga dyan, mga kwakkum. Pero pag mga pulis mamatay, wala silang paki. Pero pag criminal yung namatay, anak ko, malaking hearing yan sa malaking press con yan dyan sa House of the Crocodile. Makadrugs din ako. So, katulad nito, sinabi ni Useless Katapang. Nahuhuli naman natin. Tapos yung drug trade outside, yung po ang mga drug lords. Kaya nung umupo si Secretary Boy, nung naupo na po ako, ang utos po ni Secretary, kasi dalawa pong Rimulya yan Secretary DOJ, Rimulya, dali ko sa pakasa. Katulad ng sinabi nila sa Quadcom na wala man namatay na mga malaki, mga small fish lang naman. Kalukuhan yan. Panahon ni Tatay Digong, meron talaga nakuha. At yung iba, tumakas nga. Yung iba pupunta sa ibang bansa kasi natakot Yung iba patay talaga. Kasi sabi nga ni Tatay Digong na hindi talaga yan, mauubos talaga kasi parang yan yung hanap buhay yan commodities din yan Yan yung mga basic needs ng mga pang-income nila Sabi ni Tatay Digong, kasi sabi nga niya yung doon sa di ba yung sabi ni Castro, hindi daw successful. Sabi ni Tatay Digong, relative, yung success is yung relative. Oo, totoo naman, tama si Tatay Digong kasi ang measurement ng success hindi naman iba-iba naman Pwedeng sabihin, sabi ni Tatay Digong, na-minimize. So, relative yan ang success, ganun. Hindi ibig sabihin na hindi talaga naubos yung droga. Hindi successful. Nabawasan yung yung drugs, nabawasan yung mga criminalities. So successful siya. So relative, ganun. Itong mga kalaban kasi basta lang may mimasabi lang. Ganun. Kung kaya wala na talaga sana sa 2028. Na talaga sana tatakbo si Inday Sara, siya yung magiging presidente. At iboboto natin yung mga mga kaalyado nila. At siguraduhin natin sa 2025 itong mga Duterte na mga line up ng mga senatorials dapat talaga natin iboboto. Sila Bato, sila Bungo, sila Pastor Kibuloy, Vic Rodriguez, Marcolita, ganun. Sila kailanganin natin dyan. Sino pa? Sila si Jimmy Bundok. Meron pa dyan. Basta mag-finalize tayo pag malapit na. Ganun. Kasi wala. Mga tulpo, wala Wag nyo iboto yung mga tulpo Wala yan Tingnan nyo yung mga tulpo. Nung nasa TV pa sila, sa radyo, ang lakas-lakas nilang tumitira sa mga tumira ng mga nakaupo dyan sa gobyerno. Pero tingnan nyo ngayon,
Katulad kay Rapi, naghihimod na kay Marcos. Si Erwin Tulfo, naghaliluya naman siya kay Tambaloslos. Wala. At ngayon, papasok pa itong isa, si Ben Tulfo. So magkalat sila, lahat na sila mga Tulfo, magkalat dyan. Tapos itong, party list ni Rapi Tulfo naman, may mga issue. Yan sino ba yan? Si Yap. Sino yan? Yung AXIS niya. Daming may mga issue about dyan sa about sa mga construction nila kasi ito kasi ang problema sa atin, katulad din kay Saldico, di ba? Kahit saan naman dyan sa gobyerno sa atin kadalasan may maririnig tayo na halimbawa itong budget, so gagawa sila ng proyekto, may kickback na nga sila, yung sinasabi pa nila kasi 60-40 ganun, may kickback na sila pa mismo yung may hawak ng pera, tapos sila pa yung kontraktor, sila yung kontraktor. Wala, nasa kanila na lahat kasi kung kaya conflict of interest sila yung kontraktor, sila yung nagtitinda ng mga materialis ganun, or mga kaibigan nila. Kumbaga wala, ano nang mangyayari sa proyekto? Wala na talaga. Kahit nga school building namin sa college, ang ama, presidente. Tapos itong mga proyekto, ang kontraktor, anak niya. So anong magagawa niyan? Ang bagat, may kickback na. Sa kanila pa yung kontraktor. Sa kanila pa yung construction company. Yung nangyayari. Yan, same thing din yun sa yung AXIS ni Rapi Tulfo, yun ang issue. May makita man nyo yan dyan. Pag titingnan nyo dyan sa YouTube, maraming nagko-content dyan na may problema ito si Yap, yung AXIS ni Rapi. Wala. Lalo na si Saldico. Kumbaga wala na talaga itong Kaya minsan sabi ko, nakakapagod din mag-vlog. Pag nakinig ako, minsan sabi ko, wala. Puro balita, kaliwat kanan na balita. Titingnan mo grabe yung mga nangyayari na ngayon. Tapos kalakalan sa mga droga, mga patayin, ganun. Pero itong Quadcom, stick to the plan lang talaga, paninira sa mga Duterte. Samantalang ito, marinig natin itong sa Bilibid, nagluluto pa rin sila ng shabu. Wala relax lang yung Bucor chief nila na si Gregorio Katapang. Wala, Gregorio Kaduwag na to. Wala na talaga, wala. Dali ko sa sa Mindoro, sa Sablayan. So dinala ko naman po ngayon siguro nakakapagod mga kasampik. Ayaw ko na itong tapusin to. Basta at least meron kayong reference. At saka din kayo, basta makinig kayo sa mga balita sa mga more on social media dito sa mga Duterte na mga supporters. Huwag kayo dun sa mga bangag loyalist kasi puro twisted yung mga nila opinions, twisted yung mga binabalita. Wala kasi mga bayaran yan at saka mainstream wala. So yung mga maluluko ng mga mainstream, yun na lang mga thunders, yung mga matatanda na hindi nanonood ng mga social media at hindi nagmamasid sa mga nangyayari ngayon Mararamdaman mo naman yan talaga kung anong nangyayari na sa ating bansa. Kung wala talaga useless talaga itong kahit ako I regret na na binuto ko si Marcos kami dito sa ibang bansa pa dyan pinapadala yan sa amin sa mailbox namin yung namin yung pagboboto ka tapos i-drop mo naman sa mailbox wala, nagsisisi talaga ko akala ko matino wala, pero at least man lang para ma-expose din sila siguro plano din ng Panginoong Diyos na ganun din mangyayari para lesson learn nating lahat mga Pilipino tayo basta-basta magtitiwala. At saka na rin na para ma-expose din itong mga Marcoses, mga Romualdez na na malalaman ng buong Pilipino, sambayan ng Pilipinas kung ano silang klaseng mga tao. At saka itong mga Quadcom din at yung mga nasa Senate din. Para na rin
ma-expose sila at malalaman ng buong Pilipinas na ang totoong mga naglilingkod lang dyan, iilan lang. Katulad ng mga Duterte. Meron pang ilan na gustong magserbisyo talaga ng totoo, ng tama. Yun yung iluluklok natin sa panahon ng halalan. Kasi itong iba, wala na to. Kung baga, yung iba din, palabas na sila, hindi na sila makapagtakbo. Nag-ano na lang yan yung cash out na lang yung iba dyan eh. Gusto ng for retirement. Gusto ng shortcut sa pagyaman kasi itong itong sa mga politicians itong pagtakbo eh. Kaya sabi ko manalo at matalo, panalo yung sila kasi panalo yung bulsa nila eh. Itong mga politician eh, may nagpapanding sa mga illegal, mga ganun, mga pasugalan, mga drug lords ganun, nagpapanding sa kanila, bibigyan sila. Samantalang yung binigay sa kanila, hindi naman nila uubusin yan sa panahon ng eleksyon. Ilan na yung ilalagay nila para sa mga runners, para sa mga butante, para sa mga distrito. Yung kadalasan tira dyan, papunta sa bulsa nila yan eh. At yan yung gagamitin nila sa sariling interes, mga ganun. Paninira sa mga kalaban, ganun. Kadalasan maraming mga pamilya, maraming mga babae. Pag ang yaman mo na so daming chicks. Sarap buhay ah. Wala. Samantalang tayong mga maliliit, lower class at saka middle class, wala, lugmok tayo. Yung mga upper class, sila lang yung wala silang pakialam. Nasa magandang subdivision sila, naka-condominium, ganun. Di gwardyado, di aircon, wala. Samantalang tayong mga mahirap, expose tayo sa mga addict, sa mga criminals, ganun. So, ang hirap tayo, nagbabayad ng tax, lalo na tayo mga OFWs, yung mga remittance natin, binubusog lang natin yung mga, mga tambaluslos lang, yung mga buwaya sa Pilipinas. At yung nilulustayan nilang pera, ginagamit pa nila against sa minamahal nating mga Duterte. O tama ba yun? O hindi ba tayo mag-speak out? Speak up? Hindi ba tayo tatayo at sasampalin natin sila ng katotohanan na yung mga pinagagawa nyo harap-harapan yan sobra na at saka kawalang hiyaan wala. Nakakapagod talaga Nung ilang araw, nanood ako ng mga nawala na akong ganang mag-vlog nanood lang ako ng tapos hindi ko din natapos ganun. Sa kabila ng mga pinanood ko yung mga Duterte vloggers mga pro Duterte kasi pag doon ka manood sa mga against, mga antay, nako, sasakit lang yung puso mo, sarap basagin yung cellphone, yung computer, yung laptop. Wala. So anyway mga kasampyak, hanggang dito lang muna kasi wala. Sasakit yung ulo mo. Anyway, God bless mga kasampyak at maraming salamat po sa ating lahat.